Leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List, number 100 sa balota. Ang kalinisan ay simula ng matatag na bayan. Huwag lang sa panonood, sama-sama tayong kumilos para sa kalikasan. Ang bawat hakbang sa paglilinis ay hakbang tungo sa mas maliwanag na bukas. Kaya magdala ng mask, guantes at determinasyon para linisin ang ating paligid. Ngayong Sabado, November 23, 2024, sama-sama tayong maglinis. Kalinisan tatag ng bayan. Maglinis, kumilos at maging waran sa ating kapaligiran. Responsibilidad nating mga Pilipino na alagaan ang Pilipinas. Tandaan, sinabi ng buting pasto na si Pastor Apollo C. Quiboloy, kalinisan, tatag ng bayan. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. Alright. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga OFW natin, na mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, wag po natin kakalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa mga social media platform ng SMNI. Like kapartner mo sa balita at serbisyo. At nandyan po ang youtube.com DZAR 1026 News. Rumble.com, SMNI News at syempre Banateros Official sa
YouTube ni Master Judea, YouTube ni Coach Oli, YouTube ni Banat Bay, Boss Dada, at syempre ni Jay Guevara. Okay. Ayan na. Isang araw na lang. Maglilinis na naman tayo, Coach Oli. But anyway, kumusta? Papaano? At huwag kakalimutan pala sa mga kababayan natin, mag-share, mag-like tayo ng ating mga live stream, Banateros Live, gabi-gabi, alas 8. Para naman makapanood din ng iba. Coach Oli, kumusta ka? Ayos naman. Balita ako na traffic ka, ha? Grabe ang traffic ngayon, ano? Parang merong ganap sa bandang EDSA. Ako may tanong lang sa inyo. Eto, nagtatanong lang, ha? Wag nyo akong pagbibintangan, ha? Tanong lang. Naka-ready na ba kayo? Saan? Basta tandaan natin. Dadaan ang weekend. Si BP Sara nagpunta at dinalaw si Attorney Lopez, si Yusek Lopez. Ngunit pinatayan siya ng ilaw. Di umano'y tinanggalan pa ng security. Nako. Handa na ba kayo? Saan? Basta. Yun ang tanong. Handa na ba kayo? But anyway, mag-iingat-ingat po tayo sa may mga pupuntahan dyan, ng mga supporter ng mga Duterte. Mag-iingat-ingat po kayo kung saan kayo pupunta. Basta, be careful. Be careful sa mga galaw, sa mga salita, at sa mga ano natin, ha? Pero maputol kita saglit, ha? Kasi baka mamaya ay nagtatanong sila, tinatanong mo, hindi ko sinasagot yung maganda saan. Sige, sagutin mo nga. Kasi baka may magpulburon. Ma-stress Sagutin mo. Huwag kayo magpulburon kasi ready kasi bukas. May clean up drive. Yeah. Maglilinis kami. May Sabado, magtatayo po si Coach Oli ng Sabado Boys. Sabado Boys, yan. Baka isipin kasi kung ano na ginagawa. Baka hindi makatulog na yung iba. Atin-atin na lang yung text-text na lang, ha? Okay, thank you sa magpapaliwanag, Coach Oli. At least kahit paano, medyo magagaan-gaan ang loob ng mga nakarinig sa atin na medyo kinabahan ata doon sa sinabi mo. Anyway, mga kababayan, at syempre, malapit na naman magpasko at bukas maglilinis tayo ng at maraming kaganapan. Unahin ata natin yung yung pagpunta ni BP Sara doon sa Kongreso. Etong si BP Sara Duterte, atapang-atao. Biruin mo, babae yan, ha? Babae. Pero lumulusob siya sa lungga ng mga buhaya. Grabe, ikaw ba? Kakayanin mo na lulusob ka sa lungga ng mga buhaya tapos magpapaumaga ka doon kung matutulog? Hindi ko kaya yun. Mga buhaya yun, eh. Duterte to, eh. Sa bagay, Duterte kasi to. Kaya walang kinatatakutan. Pinatayan ng ilaw. Siyempre, pag pinatayan ka ng kuryente, ang kasunod niyan, wala ka ng aircon, wala ka ng tubig. Pero sabi ni BP Sara Duterte, sabi niya, kahit patayan niya ako ng ilaw, tanggalan niyo ako ng tubig, dito ako matutulog. Cowboy to, cowgirl tong mga Duterte. Kahit pakainin mo na kakamay, kahit saan mo dalhin, sa bundok, palag tong mga Duterte. Yung iba dyan na pagka nakakalingat ata at nakakawala sa aircon, parang hihimatay na ata. Pero itong mga Duterte, believe talaga ako, Coach Oli. Ano masasabi mo doon? Mahirap yun, walang aircon. Mahirap walang aircon, di ba? Ikaw nga mismo. Kaya believe ako sa tapang ni BP Sara, isipin mo, ha? Ayaw pa siyang patulugin doon. But anyway, alam mo, puro sila excuses, Alam mo, pinapalabas nila doon, dalawa, na kaya ayaw nila nandoon si VP Sara ay ang sabi nila for security purposes. Dahil, syempre, Vice President ka nga naman, hindi ka po pwede rin. Baka mamaya may mangyari sa'yo, sagutin pa namin. Alam mo, para sa akin, that statement is a lie. Talagang, huwag kayong pusong, huwag kayong balat sibuyas, mga opisyal. Niloloko nyo taong bayan. Kung ang hanap ninyo ay security ni BP Sara, hindi nyo dapat pinatayan ng ilaw. Yan ang kumakala, totoo ba? Wala pa siyang security ron. Samantalang may pinuntahan kayo sa Davao, nagpadala kayo ng 5,000 pulis. Diyan, hindi nyo kayo makapag-reklamo na malaki ang gastusin. Huwag tayong maglokohan. May mga issue nga diyan sa flood control. Magkano yung bilyon-bilyon yun? Hindi nyo ginawang yung issue ng gastos doon. Ngayon, pagtutulog siya ron, pagka doon siya magpupwesto, iisipin nyo, bubuksan nyo buong ilaw tsaka yung kuryente kasi centralized. Napakanuknukan nyo ng mga ipokrito. Mga sinungaling tong mga ito talaga. Hindi po, wag nyo na palusutin.
Kasi alam nyo, medyo siguro may ninenervyos dyan sa inyo pag-aandyan si BP Sara. Kasi kung may tama naman ang ginagawa nyo, hindi kayo dapat ninenervyos. Ano ba naman? Dadalawin lang niya. May sakit yung kanyang Chief of Staff. Di ba? Normal yun. Buti nga siya Tingnan nyo isipin mo, siya, gusto niyang nandoon, isama na siya doon sa pagkakontempt, pagkakulong. Sinasamahan niya yung tao niya. Samantalang niya, si BBM, nung binaha, sino sinisisi? Yung Pag-asa. Diba? Anong klaseng leader yun? Dapat nga natututo tayo kay BP Sara sa ganyan Pero ewan ko sa inyo, dahil pinapasinungalingan nyo pa, mga ipokrito kayo. Ayan. Sa akin, Coach Olito, itong ginawa ni BP Sara, ito ang tinatawag natin na tapang at malasakit. Siyempre, ito ba naman na pagpunta ni BP Sara dyan sa Congress, ini-issue nyo pa? Siyempre, pinoprotektahan niya at nakikisimpat niya at sinusuportahan niya itong Chief of Staff niya, di ba? Kayo kasi, sanay na sanay kayo na pagka yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo siguro, pagka nasadlak sa problema, pinababayaan nyo na lang. So, ibahin nyo si BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte, pag tapat sa kanya, tapat din siya at hindi niya yan iiwan kahit saan pa makarating. Alam nyo kayong mga nandyan sa Kongreso, yung ibang tao, tuwang-tuwa pag pinupuntahan sila ni BP Sara Duterte. Bakit kayo? Parang takot kayo na pumunta si BP Sara dyan sa Kongreso. Akala kasi nila ata nito, Coach Oli, iti-take over ni BP Sara ang Kongreso. Kasi ito si BP Sara, napakalakas ng personality, napakatalino, matapang. Baka natatakot sila, baka i-take over nga ni BP Sara Duterte. Kaya ito ang nakakatawa dito, mga kapatid. Si BP Sara Duterte ay nagpaalam po, dumaan sa protocol at dumaan sa tawag dito, dumaan sa kung papaano bibisita bilang isang ordinaryong tao, sabihin na natin, ordinaryong tao doon sa nakadetine diyan sa loob tuloy ng Kongreso. Sumunod po siya, yung patakaran sinunod niya, sumulat siya diyan sa Secretary General. Tapos ang pinapalabas nila, ayan, pinapalabas nitong mga kongresista at mga ng kampo nila na si BP Sara ay nagmalabis. At parang binastos daw at ni BP Sara Duterte ang patakaran ng Kongreso. Samantalang, ayun, may sulat at nagpaalam si BP Sara Duterte at dinaan sa legal yung pagpunta niya dyan. At wala na silang magagawa kasi kahit anong ibato nila, siraan nila si BP Sara Duterte, sinasabi pa nga nila binigyan daw nila ng special treatment si BP Sara Duterte. BP Sara don't need your special treatment. Hindi niya kailangan yan. Alam nyo yan. Ang ginagawa nitong mga to kasi ay special treatment. Binigyan ka na nga ng special treatment, linalabag mo pa, inaabuso mo pa. Ganun ang gusto nilang palabasin base doon sa mga explanation at statement noong mga nasa Kongreso, katulad niya ni Chua, si Chua na parang nag-traitor ata ito kay Mayor Isko Moreno, yung mga sinasabi nila na parang ang gusto mangyari, si BP Sara Duterte ang may kasalanan. Anong pakialam nyo? Ang sabi nyo, ang Kongreso ay House of the People, House of the Representative, House of the People. Si BP Sara Duterte, People of the Philippines yan, so wala ba siyang karapatan na tumira dyan? At pangalawa, pinayagan siya ng kapatid niya na gamitin ang opisina ng kapatid niya kung ano man na gagawin niya dyan, may kaugnayan sa kanyang trabaho. So ngayon, baka pahabain nyo pa kung ano-anong issue pa. Pumayag na nga yung kapatid tapos kokontrahin nyo. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang sabihin nyo. Ipakita nyo sa amin na bawal ang Vice Presidente matulog or pumunta dyan sa Kongreso at hindi kami maggangak-ngak dito. Kocholi. Alam mo na yung nabanggit mong special treatment, isa na naman kasinungalingan yun. Kung may special treatment, hindi sana nakakulong yung Chief of Staff niya. Yan. Kung may special treatment, yung dating President ay hindi nyo dapat inimbestigahan. Kung may special treatment, dapat kung confidential funds ang usapan, dapat iniimbestigahan nyo rin yung confidential funds ni BBM. Yun ang special treatment. Bakit hindi nyo maimbestigahan yung confidential funds ni BBM? Bakit hindi nyo maimbestigahan yung patungkol dito sa Okada? Yung ali na yan ang special treatment. Isipin mo, convicted ka na. Hindi ako nagsabi, huwag ka magagalit sa akin, Ali. Ate, korte nagsabi niya, convicted ka.
Isipin mo, ginisa mo, abogado. Nagpakulong ka pa. Now, you're talking about special treatment? Huwag naman tayong maglokohan dito. Yan ang special treatment. Kayo ang special treatment. Di ba? Ano ito mga ito? Kung ano-ano mga sinasabi nito eh. Alam mo, Coach Oli, ito nga nakakatawa sa atin no? Biruin mo, isang convicted child abuser nagpakulong ng abogado. Baliktad na eh. Baliktad na. Baka dumating yung panahon na yung mga adik na manguhuli ng pulis. Kasi ito, baliktad eh. Hindi malayo yun. Oo, kasi nangyari nga dito, di ba? Yun ang nakakalungkot sa atin sa Pilipinas na para bagang hindi na tayo nag-iisip. Kaya nga ako hindi ko alam kung ano ang iniisip ngayon ng ating mga men in uniform, no? Lalo na yung mga army, yung mga military natin. Kasi namamayagpag yung mga ganitong pagkatao dyan sa Kongreso. Biruin mo kung sino pa yung kilala ng taong bayan na kalaban ng gobyerno, yung pa ang may lakas ng loob na magbidabidahan dyan sa Kongreso. Yun ang problema natin ngayon. At parang sa tingin ko, sinusuportahan pa. Kasi kung hindi sinusuportahan yan, pipigilan nila yan. Di ba? Hindi pinipigilan Parang tuwang-tuwa pa nga sila habang pinapanood nila itong bata nila Di ba, O Jolly? Ako, naniniwala ako doon sa sinabi ni PRRD. So, katulad yan, tama ka, hindi pinipigilan. Si Trillanes, pakawala ng Malacanang. Pakawala ni BBM yan. Kasi napaka-imposible naman na magkakalat yan at hayaan niya dyan sa Quadcom. Dalawa lang yan. Wala kang silbi dyan or pakawala mo yan kasi imposible namang kung hindi mo alam yan. Para saan pa naging presidente ka kung ano? Diba? Yun ang nakakalungkot. Alam mo kung bakit? Kasi ang dami ng problema ng ating bansa Ang dami ng problema ng ating bansa. Dinadagdagan pa nitong mga ito. Ang dapat na inuunang problema, yung hinaing ng taong bayan. Diba? Hinaing ng taong bayan, kahirapan, kagutuman, at korupsyon. Dapat, number one, dapat pinag-uusapan yan. Kaya nga lang, nasa kanila ang kapangyarihan, and I doubt it kung pag-uusapan nila korupsyon. Kasi ikaw, hindi ka hahawak ng isang bakal na mainit na mapapasok ka. Diba? So, hindi nila gagawin yan. So, ngayon, idadivert nila, ang sinasabi nila, dinadivert ang issue ng mga Duterte. Pinag-uusapan, pagka ayaw sagutin ng mga Duterte, yung mga binibintang sa kanila, samantalang kabaliktaran po ito sa nangyayari talaga. Unang-una, ang isa pa sa nakakatawa, mga kababayan, itong si Martin Romualdez, ang ating Speaker of the House ng Kongreso, ay napakakapal ng mga mukha ninyo. No? Ang kakapal ng mukha nyo na magsalita ng mga statement na binibitawan nyo na si VP Sara Duterte ay umattend, sagutin ang mga pinupukol sa kanyang mga issue. Samantalang kayo, yung unang-una na hinihinga ng taong bayan ng mga ano ninyo yung mga compensations, yung mga record ng mga gastos ninyo diyan sa Kongreso, kung saan napupunta yung budget nyo, di ba? Yung mga resibo, kung saan napunta yan, para kahit pa paano, paniwalaan naman kayo ng taong bayan. Kasi alam nyo, mga sir, mga ma'am, dyan sa Kongreso, no? Mahirap man itong tanggapin para sa inyo, pero manood kayo at kahit sabihin na natin, napakarami na nanonood dyan sa mga hearing ninyo, dyan sa Quadcom, dyan sa kung anong mga hearing ang ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Pero, na-try nyo na ba manood at magbasa ng comment section ninyo? Kaya nga para nakikita ko habang naghihiring kayo, laging naka-turn off ang comment section ninyo. Kasi asar na sa inyo, busit na sa inyo ang taong bayan. Kasi alam nyo naman sa sarili nyo kung ano ginagawa nyo. Alam nyo yan. Huwag na po tayong magmaang-maangan dahil kami nga, alam namin kung ano ang gusto nyo mangyari. Alam namin kung ano tinutumbok ng mga ginagawa nyong hearing na yan, kayo pa kaya mismo na may gawa nyo hindi nakakaalam. Huwag na ho tayong magbulahan dito. Dahil ito nangyayari, dahil gusto nyong kumapit sa kapangyarihan at para bagang ayaw nyo ng bitawan. Kozoli. Alam mo, gusto ko nang bigyan ng komentaryo yung sinabi mo kanina. Baka mamaya yung mga adik na manghuli sa pulis. Na-i-vlog ko pa nga ito kamakailan. Diba? Yun ang gusto nila dalawang adik, inuhuli. Ang patay, dalawang pulis. Yung dalawang pulis pa, maluba na sa ospital. Di ko alam kung ngayon ay patay na yun. Parang ganun kasing nangyayari. Ganun ang gusto nila By bust,
bigyan ng pagkakataon yung adik, so masaya kayo. Na yung dalawang pulis, patay. Yung adik, buhay. Di ba? So, type nyo. Parang nangyayari na pala yung naiisip ko. Nangyayari na. Na yung addict na ang magpapatumba o huhuli sa pulis. Kung hindi man nila nabaril yun, baka ang pinusasan yun ng pulis. Oo. Kaya that's exactly yung sinasabi ni PRRD. Hindi mahirap, hindi madali manghuli ng addict. Addict yan eh. Natural. Kaya nga ginagawa niya yan, wala na sa katinuan yan. O isipin mo, yun yung sinabi ni PRRD na ayaw niyong gawin, so, nangyari. Lumakas ang loob ng adik. Ngayon, yung pulis siguro, natakot. Dahil pag gagalaw siya, nakikita niya ngayon, hindi na sila kinakampihan ng gobyerno, o ano nangyari? Baka mawala ng trabaho. Siya ngayon, wala, nandun na. Siguro, nasa langit na siya. Hindi nga nawala ng trabaho. Patay. Nawala naman ng buhay. Kawawa. Isipin mo, kawawa, yung pulis na nag-aral ng pagkatagal-tagal na may binubuhay na pamilya. Dahil sa nag-a-addict, patay. Yari tayo dyan. Bago lang ba yan, Consuelo? Parang hindi ko nabalitaan yan, no? 3 or 4 days ago na vlog ko ito eh. Okay, oo. So kung ganun talaga nangyayari, nako po, nakakatakot po yung ganyan. Parang baliktad na po ata ang nangyayari sa ating mundo. At yung may mga tunay na kasalanan, pabanjing-banjing lang, palakad-lakad pa at nagbibida-bida pa. Oo, katulad noong may sa Okada, di ba? May mga bali-balita na nasa Okada, hindi iniimbestigahan. Yung mga may issue sa Okada, may issue sa flood control. At alam nyo, ang gagaling talaga gumawa ng laro nitong mga ito. Kasi katulad kanina napanood ko si Joel, actually blinag ko kanina si Senator Joel Villanueva. Binanatan niya si Saldico. Kasi noon na nagkakaungkatan ng intelligence fund at mga pondo-pondo sa mga distrito, itinanggi ni Saldico na wala daw pondo na naibigay sa Region 5, sa Bicol Region. Oo. Tinanggi niya yun. Tinanggi niya yan sa ibang mga social media platforms, sa dyaryo. Itinanggi niya, paulit-ulit. Pero kanina, ibinulgar ni Joel Villanueva na meron talaga na napakalaki na pondo na naibigay sa Region 5. It's worth 6.4 billion. Kay Saldico? Para sa flood control project. Saldico, totoo ba yan? Sige. Para sa flood control project. Ngayon, ang tanong ni Senator Villanueva, saan napunta yung para sa flood control project, gayong napakalakas or napakataas ng baha na naganap dyan sa Bicol. So parang walang napuntahan. Hindi ko alam kung bakit tinatanggi na meron naman pala. Nandun sa record ng GAA, yung General Appropriation Act, nandun. Yun ang pinakitang record. So, hindi mo po pwedeng itanggi yun. Kasi yun po ay permado ng Pangulo ng Pilipinas mismo. Kasi yun ay General Appropriation. So, nandun yun, 6.4 billion. Ang nakakatawa nga, di ba sila dati, pinupukol nila si Congressman Paulo Duterte regarding doon sa 50 billion na ibinigay ng Administrasyon Duterte doon sa kanyang distrito. Pero yung 50 billion na yun, accumulated yun for 3 years. 3 years na pondo. Kaya nila pinagsama, gustong palakihin yung amount. Pero di hamak na mas malaki itong ibinigay or nandun sa general appropriation na budget na ibinigay sa Region 5, which is itong kay hawak ni Saldico, 6.4 billion sa loob lamang yan ng 2 taon, Cocholi. 2 taon. So sumobra pa doon sa 50 billion na pinagsama-samang 3 taon na ipinupukol nila kay Paulo Duterte. Ito yung sinasabi lagi ni Senator Bongo na itong mga ito mahilig mambato ng putik sa mukha ng mga politikong kalaban nila o ayaw nila para magmukha silang malinis. Yun ang sinasabi niya Parang mahilig manira para magmukhang sila ang tama. Yan. Alam mo sila talaga mali dyan. Maganda yung balita mo, partner Master Judea. Medyo may pagka-ipokrito talaga itong mga ito. Or talagang ipokrito. Isipin mo nga, triple pala yung tapos ang iniimbestigahan nyo. Kung hindi ba naman kayo mga double standard. Pero tanungin na rin natin si Saldico kasi baka hindi niya narinig
yung tanong ni Senator Villanueva. Tanong, saan napunta yung 6.4 billion ba? Yes, Nagtatanong lang, baka i-contempt po si Master Judea. Ikaw yung nagtanong, ikaw contempt. Tanongin natin. Hindi, pati kayo sa social media. Tanong nyo rin, baka hindi nila naririnig yung mga tanong. So, iulitin natin sa social media, tanong nyo, saan napunta yung 6.4 billion? Until makakuha tayo ng sagot. Kasi dapat sagutin yan eh. Ang problema dito sa Quadcom na ito, hindi nila iimbestigahan pag hindi Duterte apelyido or hindi dikit sa Duterte. Sige nga, tingnan natin kung kaya nyong imbestigahan yan. Kahit pustahan tayo. Bawal dito pustahan. Pero hindi nyo kayang imbestigahan yung mga yan. Di ba? Ano kayo? Double standard kayo? Sige nga, imbestigahan nyo. Kung saan na yan. May inaabala kayo eh. Anyway, pero ito ngayon na naglilitawan talaga yung yung mga, sabi nga nila walang bahaw talaga na hindi lumalabas. So, kami po ay nagtatanong lang. Dahil nang galing naman yon sa isang kasama nyo sa Kongreso, sa upper chamber, sa Senado, nagtatanong kung saan napunta yung 6.4 billion. Tinatanong lang naman. Kasi pera naman po ng taong bayan yan. Siguro naman may karapatan kahit ako, kahit si Coach Oli, kahit sino dito ang Pilipino. Kasi kami po ay nagbabayad naman ng tax. At yung tax na ibinabayad namin sa gobyerno, yan po ata yung napupunta sa inyo, sa mga proyekto na mga na dapat napupunta sa mga proyekto, hindi sa bulsa na kung sino-sino. Kami po yung nagtatanong lang. At pagka ganito talaga, matatakaw yung mali-maleta. Sabi ni BP Sara pala dito, natawa ko dito. Muna, laki ng 6.4 billion. Malaki yun. Marami-raming pulburon niya. Marami. Ilang kayang pulburon? Ay, yung 6.4 billion, hindi pa yun pang pulburon. Pang banjing-banjing pa yun. Mas baka iba pa yung pang pulburon. Ay, matindi. Kasi may mga mga allowance na binibigay. Matay. Sarap buhay. Sana all. Sarap buhay. Sana all, no? Ito ako, Choli, basahin ko, kasi kanina, nanonood tayo noong press con. Kaso, wala sa social media. Nandun sa mga vloggers. Napanood natin kanina yung usapan ni BP Sara Duterte at piling mga vloggers na mga sumusuporta sa Duterte. Sabi niya dito, I did not vote for Speaker Martin Romualdez at kung taga-Tacloban man ako, hindi ko rin siya iboboto. I do not have the trust and confidence in him at hindi ko rin siya ibinoto bilang Speaker of the House. Patay tayo dyan. Nabudol nga talaga to si BP Sara Duterte, no? At tapos dugtungan ko pa. Kasi may nagtanong doon. Pero ito yung sagot niya. Why would I answer to a speaker who is implicated to a bribery case? Why would I answer to a convicted sa child abuse? Why would I answer to a member of HOR na may utang na 9 million sa asawa ko? Patay tayo dyan. May utang na 9 million sa asawa ni BP Sara Duterte. Alam mo ba kung sino yun, Coach Oli? Hindi ko alam. Tanungin natin sila. Hindi ko talaga alam to. Sino yung may utang na 9 million sa asawa ni BP Sara Duterte? Sige, naantay namin yung mga comments nyo. Sige nga, itong mga natin itong mga viewers natin dito, maraming mga alam to Sino daw yung may utang na 9 million sa asawa ni BP Sara Duterte? Sige nga, live. Tingnan nga natin dito. 9 million, isipin mo kung ang mga kitaan, 6.4 Ang tanong kasi dito, Coach Oli, ano po ang masasagot nyo doon sa sinabi ni Speaker Romualdez na umattend daw kayo sa hearing at sagutin nyo po yung mga ibinibintang sa inyo? Tapos ito yung sagot ni BP Sara. Why would I answer to a speaker who is implicated to a bribery case? Bribery, tumanggap ng suhol. Mukhang pera pala to talaga no? Kung totoo ito, Why would I answer to a convicted child abuse? So bakit bibigyan ng oras ni BP Sara Duterte na sagutin or bigyan ng panahon ang convicted sa child abuse? Nako po. Tapos ito, natawa ko Why would I answer to a member of a House of Representative na may utang ng 9 million sa asawa ko? Sino yon? Coach Oli, tulungan mo ako. Hindi ko alam, pero ito, bribery case. Bribery. Quadcom, kaya nyo ba? Tingnan natin ang tapang nyo. Kaya nyo bang imbestigahan itong hindi po tayo nagbibintang kung meron totoo o hindi. Kasi wala po sa Banateros ang panghusga. Hindi naman kami magdi-decide kung totoong may bribery ito si to si Romualdez, si Martin. Hindi natin alam. Pero kayo, kaya nyo bang imbestigahan? Kasi totoo to o hindi, dapat iniimbestigahan nyo.
'Di ba? Kasi para issue sa to eh. ganun, malaking issue to. Oo. Hindi, tsaka hindi sila hindi sila napapagbintangan na sila ay tapang-tapangan lang pagdating sa Duterte. Kasi ang tapang talaga, yung gagawin mo yung tama, kahit na ang tatamaan ay kasama mo. Yun eh. Kung ka, paninindigan mo yung tama. Paninindigan mo yung tama. Kung ikaw talaga may prinsipyo yung tao. Kaya lang, the fact na hindi nila iniimbestigahan. Ito matagal na to eh, napanawagan ng taong bayan. Yung sa PI nga, nawala na eh. People's Initiative, di ba, dapat iniimbestigahan, wala na. Tapos ito pa, yung mga luggage daw sa Okada na hindi naman tayo naglabas nun. Galing mismo sa sa news outlet ng Amerika at saka Japan ang naglabas nun. Pero hindi po nila sinasagot yon. The fact na ito ay napakalaking issue kasi pinag-uusapan mo dito is Speaker of the House, di ba? Totoo man to hindi, dapat hindi lang, hindi mga haka-haka lang yan, hallucination lang yan. Hindi, kasi hindi maglalabas ang ibang bansa ng balita ng haka-haka lang. Ibig sabihin, may pinaghuhugutan talaga sila. Pero doon ako sa 9 million na may utang, sino kaya yung makapal na mukha na salita ng salita dyan sa House of Representatives na bumabanat sa mga Duterte, gayong may utang ka pala, lang hiya ka talaga. May utang ka pala sa asawa ni VP Sara Duterte, di ko alam kung sino to eh. Oo, hindi ko kanina, hindi ko masyado napanood. Ang kapal naman ng mukha mo. Utang 9 million. Oo, kung sino ka man, yung 900 nga lang na utang, nakakahiya na eh. Di ba? Ikaw, 9 million ng utang, tapos binabanata mo si VP Sara Duterte, nasaan? Nasaan ang budhi mo? Nasaan ang hiya mo? Wala na eh. Hindi to fake news ha? Hindi to fake news. VP Sara Duterte to eh. Convicted child. Oo. Convicted sa child abuse, sabi niya. Tsaka itong bribery na sinasabi ni VP Sara, this is regarding the Okada, di ba? Oo. Kasi ito pa 9 million sa asawa. Doon ako natawa eh. Oo. Kasi tapang-tapang, nag-aabuso ng bata. Diba naman? Diba? Sabi pa ni VP Sara Duterte dito, Sabi pa ni VP Sara Duterte dito, nahihiya ako para sa Pilipinas nung sinabi sa akin na ganon ang nangyari. Isang tao na convicted ng child abuse ng IP children ay gi-cite in contempt ang isang IP lawyer. Anak ng tokwa talaga, Franz Castro, walang hiya ka. Ang kapal na mukha mo talaga, Baliktad nga talaga, Yung child abuser ng mga IP nagpa-contempt ng abogado ng mga IP. Walang hiya ka talaga. Baka panain ka ng mga IP na inaabogaduhan niya ni Attorney Lopez. Mayari ka dyan. I-contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Coach Oli, dapat lang na mahiya ka sa Pilipinas kasi yung mga hindi karapat-dapat na mangyari ay nangyayari na. Buti sana kung nangyayaring hindi karapat-dapat, positibo. Negatibo po ito. Mantakin mo, sinabi ni Joe Masiso na wing ng mga CPP-NPA, child abuser, nagpa-contempt ng isang abogado na abogado pa ng mga ordinaryong Pilipino. Matindi. Grabe. Baligtad na talaga nangyari sa Pilipinas. Saka naman nakakita. Adik pa pinagtatanggol. Mga adik pinagtatanggol, no? Tapos yung mga nabiktima ng adik, wala lang. Parang hayaan mo na. Nabiktima na kayo eh. Na-rape lang yan eh. Na-rape lang yan. Ang importante, pagtanggol natin yung adik. Kasi yan eh. May karapatan yun. Human rights yun eh. Basta yung human rights ng mga biktima, wala na. Hayaan mo sila. Hindi human rights yun eh. Ang Pilipinas to. Nako po. Maawa. Mahabaging Diyos, mahabaging Ama. Tulungan niyo po ang bansang Pilipinas. Pero, mag-break po muna tayo, no? Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan. Yan ang Banateros. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty,
we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List, number 100 sa balota. Pastor! Matapos ang matagumpay na nationwide tree planting activity ng Sunshine Philippines Movement na isang inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ay agad itong susundan ng isang malawakang kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive na bahagi pa rin ng pangkalikasang advokasya ng buting pastor. Ang programang ito ay bukas sa lahat ng Pilipinong tunay na nagmamahal sa bayan at sa kapaligiran na alam nating mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Ngayong darating na November 23, 2024 sa mga sumusunod na lugar sa buong bansa, maging bahagi ng solusyon, makiisa sa kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga, pagbabalik ng Banateros sa SMNI. Sana all nakautang ng 9 million. Hindi talaga ako makamove on sa 9 million. But anyway, ako ito ito yung damdamin ko dito kay BP Sara Duterte, no? Talagang matibay, no? Etong alin na to, kung ito ay may tinatago, hindi yan magaganyan eh. Hindi, kung may tinatago siyang kabulukan na ginawa niya, hindi yan gaganyan. Siya na mismo eh. Siya na mismo ang lumulusob doon sa mga tao o sa mga politiko na galit sa kanya. Di ba? House of Representative, galit na galit sa kanya yung mga yan. Pine-persecute silang magama at pati mga kaalyado nila. Pero, isusubo mo ba sarili mo na nandito yung mga nagpe-persecute sa akin, ba't ako pupunta dyan? Kung ako may ginawang kasalanan talaga, matatakot ako.
I will let them. I will let them at hindi na ako magsasalita. Kaso, yung Ali talagang matindi ang paninindigan, ano? Matindi ang paninindigan. Kaya, eto basahin natin Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Kamara para bisitahin at samahan ng Office of the Vice President Chief of Staff, Atty. Zuleika Lopez, na pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magugunita na noong November 20, pinatawan ng 5 araw na contempt si Lopez ng naturang komite dahil sa ipinabot nitong sulat sa Commission on Audit na huwag magbigay ng audit report sa naturang komite hingil sa paggastos ng confidential funds ng OVP, bagay na minasama ni Franz Castro. Ayon sa House Surgeon at Arms, nakitang magkasama sina VP Sara at Lopez hanggang alas 10 ng gabi sa visitors area sa Kamara. At matapos nito ay nagpalipas ng magdamag si VP Sara sa opisina ng Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Sa unang sulat na ipinadala ni VP Sara kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Joel Chua, nais ng bise na samahan si Lopez hanggang matapos ang ipinataw na contempt dito, bagay na hindi pinagbigyan ng komite. Sa isa pang sulat ni VP Sara, hiniling nito na mabisita si Atty. Lopez, bagay na pinagbigyan ni Chua. Kaugnay naman sa paggamit ni VP Sara sa opisina ni Pulong, sinabi ng mababatas na sumulat na siya kay Chua para ipagbigay alam na pinapayagan na niya si VP Sara na manatili sa kanyang opisina sa Kamara. Dagdag pa ni Pulong, ang kanyang opisina ay para sa kanyang nasasakupan at sa taong bayan. Di naman anya siguro magagalit ang taga-unang distrito ng Davao kung doon mag-oopisina ang Vice Presidente ng Pilipinas. Yan. Tama naman, no? Tama naman. So, wala na tayong dapat pag-usapan dito, Coach Oli at mga partners, ano? Wala na tayong dapat pag-usapan dito kasi pumayag na ang representative, na may-ari. Kapatid niya yun. Kapatid niya yun. At si VP Sara Duterte, nabibilang din yan sa taong bayan, Pilipino. Kasi ang House of the Representative niya, House of the People. Si VP Sara Duterte ay nabibilang din yan sa House of the Philippines. Kahit sabihin pa natin na siya ay Vice Presidente, siya ay Pilipino pa rin. At may karapatan diyan sa Kamara. Coach Oli. Akala ko magsusor na kay. Hindi naman. Buti ko nagbasa. Talagang tinitira tayo ni Sir Carlo. Hindi, nauubo na nga ako. Panay ang overtime mo. Joke lang, okay lang yan. But anyway. Pero alam mo, sasabi ko, buti. Alam mo, ako lagi ko tinitingnan yung good side nito. Bagamat ang pangit na sobra nangyayari sa Pilipinas, tingnan natin yung good side nito. At ang good side nito, matututo tayo sa susunod sa mga desisyon natin. Kasi alam nyo, one mistake nyo lang. Kayo, kasi hindi kami nabudol . One mistake lang nyo, ang laking problemang nangyari sa bansa natin. So mag-iingat na po tayo ulit sa pagboto. Yeah. Basta po nangako ang isang kandidato na isang bagay pero hindi niya pa nagagawa, budol po yun. Hindi ko po sinisisi yung mga bumoto o umaaming na budol sila. Wala na po tayong sisihan. Tinitingnan ko lang ito on a different perspective. Meron tayong matututunan dito at siguro after these problems na naidulot ng administrasyong ito, sa susunod, maayos na tayo kasi tumalino na tayo . Very sensitive na tayo ngayon sa budol. Alam na natin tumingin ng kandidato, sana nga, na nagsisinungaling. Alam mo, doon pa lang Tanong nyo yung mga kandidatong sa inyong lokal na lugar. Tanong nyo, kaya mo bang magpa-drug test? Doon pa lang, pag humindi na yan, alanganin po yan. Mag-iingat na po tayo dito. Kasi napakalaki ng problema. Patong-patong na po ang problema ng Pilipinas. Just by one mistake, matuto na po tayo. Ayan. So, ito nga sanyog may tinatawag tayo na tawag dito. Sira tawag doon. Dito naman sa gobyerno natin, parang maniba lang Oo.
Eto sabi ni VP Sara Duterte on blatant power tripping versus OBP. Buka itong ano kasi, no? Itong gobyerno natin ngayon, para wala silang pakialam sasabihin ng mga tao. Bahala ka dyan, magalit kayo. Basta kami, nandito lang kami sa kapangyarihan, magagawa namin kung anong gusto namin. Kahit ano, gawin namin sa inyo po pwede. Kasi nasa kapangyarihan kami. Pero ito, ang sabi ni VP Sara Duterte, doon sa pang-power trip, ng mga nasa gobyerno versus OBP. Sabi niya dito, iyan na ang sinasabi ng lawyers sa akin. You must go to court. Ako lang din naman ang nagsasabi na pabayaan na lang natin. Pasagdan nato sa ilang pagbati. Hayaan natin silang mapagod at matapos ang 19th Congress. Okay, so si VP Sara Duterte, ayaw niya na sumagot sana, ayaw niyang magano, di ba? Ayaw niyang magkaso. Kasi pag nagkaso siya, sasabihin na naman ng mga supporter ng kabila, napakabalat sibuyas mo naman. Oo, sagutin mo na lang yung mga sinibinibintang sa'yo. Hindi ka na nagkakaso-kaso dapat. Pero nasagot na lang, matagal na yan. Nasagot na. Huwag na tayong maglokohan dito. Na ginagamit nyo lang ang mga Duterte talaga para sa inyong sariling kabanganan, para mapag-usapan yung pangalan nyo. Kasi kung kayo-kayo lang din naman, hindi naman kayo pag-uusapan. Yung mga Duterte, alam nyo kasi na sikat yan, pipikapin at panonoorin ng tao pagka yung picture na mag-amang Duterte at ng mga kaalyado nila ang nandoon sa video o sa picture na pinapakalat nyo, panonoorin yan. At ito nga kung ako kay VP Sara, patulan niya na, no? Excuse me, patulan niya kasi sa tingin ko hindi titigil ang mga ito Hindi titigil ang mga ito hanggat hindi sila napapabagsak. Kung gusto nila na politikahan pala, hindi magpolitikahan na. Kung ako lang kay VP Sara Duterte, pupolitikahin ko na rin to Siguro naman may intindihan ng taong bayan yung gagawin ko. Dahil hindi tinitigilan Hindi ako tinitigilan. Binibira ako ng binibira, sinisiraan ako ng sinisiraan, pinupolitika ako ng pinupolitika. Samantalang ako nagtatrabaho lang, walang init, walang ulan na hindi nagtatrabaho. Kahit nga kasagsagan ng bagyo, namimigay sila ng mga tulong. Tapos ganun ang ginagawa sa kanya. Kaya para sa akin sa akin lang naman to. Kung ako, patulan ko na yan Kung gusto nilang politikahan, di magpolitikahan tayo. Total, maiintindihan naman, mauunawaan naman ng taong bayan kung bakit ginagawa ni VP Sara Duterte yan. No, Cocholi. Alam mo, partner, meron lang akong gustong i-discuss dito. At meron tayong nabalitaan na ito raw si Martin ay gustong patayin si VP Sara. Bakit? Diba? Bantayan po natin si VP Sara. Naku, huwag niyong gagalawin yan si VP Sara kasi, alam mo, ang mandato niya talagang napakalaki. Sa katunayan, mahal na mahal ng mga Pilipino yan. At pagka pinatay mo yan, Martin, nagtatanong lang ako pag pinatay mo yan, Martin, magagalit sa'yo ang taong bayan. Huwag mong papatayin yan. Kasi, alam mo, may pinanghuhugutan ako Kasi ito, statement to. Statement to ni VP Sara. Kasi mag-iingat kayo. Ito isa sa pinakamalaking problema sa isang tao, insecure. Yun. Pag ang tao insecure, naku, wala kang gagawing tama dyan. Hindi mo yan pwedeng malagpasan. Pagka natabunan mo yan, yari ka. Kaya, eto, basahin ko. Maiksi lang to Sige, basahin mo. I am not a security problem. Mayroon din akong sariling security. Isa lang naman ang gustong pumatay sa akin at iyon ay si Martin Romualdez. Ba't mo naman papatayin si VP Sara? Pambira ka. Pero, hindi naman siguro niya gagawin iyon sa loob ng HOR. Baka sa labas. Babae, papatayin mo, pambihira ka naman, Martin. Tuloy mo pa, meron pa. I know him. I'm a good judge of character. Nagkasama kami sa kampanya and I'm no psychologist, but that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Ay, sang-ayon ako sa'yo. Delikado po ang tao may insecurities. At higit sa lahat, may bagahe. May bagahe. Parehas pala yung magpinsan. May bagahe. Delikado. Meron pa sa likod. Basahin mo pa. Akala mo, maiksi lang. Hindi, kukomentaryo ako muna ito. Wala na. Joke lang yun. Kasi, alam mo, yung pinagsama mo yung insecurities, tapos may bagahe. Wala na. Bagsak na. Delikado. Distansya kayo sa ganyang klaseng tao. No? Papatay pala. Delikado. Lalo na pag pinatay si VP Sara. Kaya ano yung pinuputak nito si Chua? Na security problem daw. Ay,
Tanungin mo si Martin, huwag niyang patayin. Security problem. Sino ba yung nandun na kongresista ng mga araw na Hindi yun? ako may sabi niyan, ha? Oh, ito, nakasulat dito. Ito nakasulat Statement of BP Sara a security problem in staying in HOR. Per Sir Carlo. Per Sir Carlo. Ang tanong dito, Consoli, sino ba yung kongresista nandun noong time na nandun si BP Sara Duterte? Kasi kung baka iniisip na, take over ni BP Sara Duterte nga yung HOR. Sino yung kongresista? Nandun ba si Martin Romualdez? Sino? Nandun ba si Chua? Nandun ba si Saldico? Sino ba nandun? Sino ba kinatatakutan nila? Kung si BP Sara lang ang nandun nung mga oras na yon, anong security ang pinagsasabi ninyo? At ito, malinaw na malinaw, doon sa sinabi ni BP Sara Duterte na ikaw, Martin Romualdez talaga, no? Nakasulat dito, ang papatay sa akin. Pinangalanan talaga. So, ito na yung hinihintay natin na bakbakan ni BP Sara Duterte. Kasi may pangako pa siya sa mga Pilipino, na ang susunod na babanatan niya, si Martin Romualdez, ito na nga, binabanatan niya na ngayon. So, at ito na nga, hindi pa nga niya pinapatay si BP Sara Duterte, hindi pa nangyayari, galit na sa kanya yung mga tao. Lalo na siguro pag ginawa pa niya yun. Ay, naku. Oo, di ba? Baka maghalo na ang balat sa tinalupan. Kasi balita ko, mapupuno daw yung Commonwealth Commonwealth Avenue kasi sa may batasan. Nandun, di ba, yung HOR, House of Representatives? Nadadaanan namin yan dati. Baka mamaya mapuno yan dyan Huwag niyong gagalawin si BP Sara. Nakabantay ang taong bayan dyan. Kaya di kayo, matanong ko lang yung mga nanonood sa atin dyan. Sige. Wag naman sana mangyari. Pero kung mangyari ba yan, ano bang gagawin nyo? Ano bang sasama ba ang loob nyo? Matutuwa kayo. Eto pa. Martin pa rin to, Coach. Parang bumanat na talaga si BP Sara Duterte. Doon to sa ito ay yung transcript ito noong ginawang press con kanina via Zoom, no? Ito, advice on 2025 election. Galing din to kay BP Sara Duterte. Naku po, basahin natin. Ang sabi ni BP Sara, unang-una, huwag silang magpadala sa vote buying. Ang vote buying ay nakatago sa pangalang ayuda, AX, AKAP, at tupad. So, unang-una, pera nyo yan. Pera iyan ng bayan. Hanapin nyo ang buong amount sa voucher. Huwag kayong magpapadala sa vote buying kasi we will end up in an embarrassing situation. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa promises ng mga politiko. Tingnan nyo ang track record. Tingnan nyo ang past ng politiko kung anong nagawa niya at naibigay niya. Promises na naibigay na hindi naibigay. Pangatlo, hindi dahil galing sa isang pamilya ng politiko ay automatic na ang boto. Pag-isipan nyo, ano ang kapasidad ng politiko, huwag bumoto dahil sa apelyedo. Yan ang sinasabi na natin matagal na, Coach Oli. Diba? Una dito, sa mga AX, AKAP, tupad, nung nasa tayo? Nung nasa Davao tayo, lintik yung pila. Umuwi ako sa hotel ng 2:30. Yung tao nandun na nakapila. Bumalik ako sa hotel ng 2:30 din ng hapon. Yung mga tao nandun pa rin. So, ibig sabihin, 12 hours. Pero, maganda itong style na ginagawa nila kasi hindi naman nila ito magagawa ng pansarili lang nila. Alangan naman, kunin nila sa sarili nilang bulsa yung pinamimigay. Kasi, eto, batas to ng gobyerno yung AX, AKAP, tsaka tupad. So, ibig sabihin, hindi sa kanilang bulsa nanggaling sa pondo ng gobyerno. Ang hindi ko maintindihan kung bakit doon sa hindi naman sinasalanta ng bagyo, namimigay sila ng ayuda. Pero bakit doon, pagdating doon sa sinalanta ng bagyo, nagsasalita yung presidente, ubos na ang ating pondo? Pocholi. Inubos na ni Tamba. Ubos sa ayuda. Napunta sa ayuda, pambira. Naging na tayo talaga ayuda country. Pero tama yung sinabi ni BP Sara. At yan po ay matagal na nating sinisigaw. Bago pa mag-2022 election. Sinasabi na namin yan. Again, walang sisihan doon sa mga nabudol. Pero anong sigaw namin? Resibo. Resibo. Dapat, sa pagboto, tingnan nyo yung track record. Exactly. Tama si BP Sara. Resibo, track record. Hindi ka pwedeng mangangako nang galing sa hangit tas hindi mo pa nagagawa. Magbibigay ako ng milyong-milyong pabahay. Asa na yung pabahay? Diba? Bakit? Hindi kasi nyo tiningnan Nagawa niya na ba yun dati? Diba? So ngayon, matuto na tayo. But then again, lagi ko tinitingnan, sabi ko nga sa inyo, maganda ito
nabubuksan ng mata ng maraming tao, ng maraming Pilipino, na nang sa ganon, sa 2025, hindi na tayo papabudol. At lalong-lalo na sa 2028. Mag-iingat na po tayo. Lalo na, eto, babala. Lalong-lalo na sa isang apelyidong kilala at galing sa politiko. You make sure meron siyang sariling diskarte. Meron siyang sariling paninindigan. Kasi hindi po pwede na ang posisyon ay pinamamana. Ang posisyon ay tinatrabaho. So pag yan, ang dating yan, ay iboboto ka yan kasi ang apelyido niyang ganon. Pero pag tiningnan mo resibo, wala. Napakaswerte nung mama na yon. Isipin mo, ang dami niya nang minana sa tatay niya na galing sa kurakot, mamanahin pa pati posisyon. Nako. Mag-iingat tayo sa mga ganyan, yung mga... Pero hindi ko sinasabi yan, lahat ng apelyido. Halimbawa, Duterte. Kitang-kita naman natin ang tapang ni BP Sara. Lutang na lutang. May sarili siyang diskarte. Isipin, sumugod siya. Doon sa teritoryo nila mismo. Pumunta rin siya doon sa Davao, ang daming pulis. Hindi siya natakot. Pumasok siya. Buo ang loob nito nga. Bali na to no? Ito yung babaeng may yagballs. Hindi yan. Alam mo, si BP Sara, kahit palitan mo apelyido niyan, Sara pa rin yan. Bakit? Meron siyang sariling accomplishments. May sariling karakter. Nakadugtong lang talaga na Duterte siya. Anak yan eh. Oo. Anak yan eh. Hindi mo pero, hindi yan katulad nung iba. Alisin mo yung apelyido. Saan pupulutin yun? Tanggalan sa kalsada. Tanggalan mo ng kayamanan. Tanggalan mo yung mana. Wala. Weak. May bagahe. Natawa ko doon sa may bagahe. Sabi ni BP Sara kanina, I am no psychologist, but that man has so much baggage and insecurity sa buhay. May tanong ako sa iyo ngayon. Sige, tanong. Ano kaya yung bagahe na yan? Yung bagahe? Yung tiyan, ang laki. Parehas kaya sila nung bagahe nung sinabi nung tatay niya dati? Pwede. Oo. Pwede. Oo. Hindi, ang bagahe na pagkakaalam ko, yung bit-bit-bit-bit daw galing Okada. Kasi yun talaga, literal na bagahe yun. Oo, malaki. No? Maleta yun eh. Oo. But anyway, regarding dun sa pabahay, 1 million kada taon, Consoli, hindi pa napapagawa. Oo. Binaha yung pagtatayuan eh. Binaha. May rason sila. Tsaka yung flood control ata ulitin uli yun. Ubus na. Yung flood control, tinesting nila kung gagana. Hindi gumana, gumastos na. Pero testingin ulit. Pagka gumana na yung flood control, tsaka sila magtatayo ng bahay. Magtatatlo na, di ba? Isang bagsakan, 3 milyon na bahay ang itatayo na. So sabi, 1 milyon kada taon? 1 milyon kada taon na pabahay. Baka kahit 10,000, hindi makapagtayo yan. Wala pa. Magtatatlong taon na, Coacholi. Budol talaga. But anyway, ano ba yung binasa natin kanina? All set na nga. Oo. All set na ba to? All set na nga. Eto. Umiba muna tayo, no, ng usapan. Balikan good natin. News naman. Good news naman tayo, Coach Oli, kasi medyo na tayo eh. Nawawala na tayo doon sa wisyo dahil sa sobrang init ng ulo na nararamdaman natin dito sa mga ito. Doon naman tayo ngayon sa medyo positive side naman tayo. Doon tayo sa solusyon. Hindi doon sa mga negatibo na nangyayari sa ating bayan. All set na kasi ang Sunshine Philippines Movement volunteers sa isasagawang coastal cleanup drive sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bukas kung saan inaasahang lalahukan ito ng daan-daang volunteers mula sa iba't ibang sektor kaysa ang advokasya at misyon ng Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang ulat ni Jomel Santos. Matapos ang matagumpay na One Tree, One Nation, the nationwide tree planting activity noong nakarang Sabado, November 16, isasagawa naman bukas ang nationwide cleanliness drive kung saan ang mga dalampasigan naman sa bansa ang lilinisin ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement sa inisyatiba ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo C. Kibuloy. Libo-libong mga volunteers mula sa iba't ibang sektor ang inaasahan na makikilahok sa coastal cleanup bukas. Nandito tayo ngayon sa Apo Beach, Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Isa ito sa mga lugar kung saan gaganapin ang malawakang coastal cleanup na bahagi ng nationwide cleanliness drive na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang founder ng Sunshine Philippines Movement, kung saan dadaluhan ng libo-libong mga volunteer mula sa iba't ibang sektor at organisasyon.
nalipay kog dako ug ban ako mga kaubanan nga diri gipahigayon na pod ang coastal clean-up drive ug mga adlaw. So dako kay mong kalipay nga mahinlo na pod ning dapit isip makatabang pod mi sa lugar nga isip na kasikbit sa among barangay. Dako mi pasalamat sa Sunshine Philippine Movements, ilabi na kay Pastor Apollo Sikibuloy nga mauni ang na-implement aning coastal clean-up. Bukod sa tree planting activity, ang paglilinis sa mga dalampasigan na Coastal Cleanup Drive ay isa sa mga ginagawa ng SPM mula pa noong 2005. Hindi na bago para sa mga volunteer ng SPM ang aktibidad na ito. Sa katunayan, bahagi na ito ng kultura na itinuturo ni Pastor Apollo. Gusto ni Pastor Apollo na maging malinis ang buong Pilipinas dahil bukod sa malayo sa sakit, ito rin na nagpapainganyo sa mga investors na mamuhunan sa bansa na siyang daan din upang magkaroon ng maraming trabaho. Kalinisan, kalusugan, kaunlaran. Ito ang nagpapatatag sa isang bayan. Kaya naman gawing makabuluhan ang isang araw at lumahok at makiisa sa Nationwide Cleanliness Drive bukas, Nobyembre 23. Mula dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jomel Santos, SMNI News. Alright, yun si Jomel Santos from Davao, no? Napakaganda nitong gagawin natin bukas, Coach Oli. Kasi, alam mo, nung nakaraan, last week, nagtanim tayo ng puno. Ikaw, tayo rin yun. Oo, nandun ka sa Batangas, ako nasa Antipolo. At napakarami, libo-libo yung dumalo. At ngayon naman, bukas, after 1 week, maglilinis naman tayo ng mga ng mga coastal diyan sa karagatan kasi diyan lagi napapadpad ang mga dumi. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing bagyo na lang, sa tuwing bagyo ay nagkakaroon ng napakalaking tambak-tambak ng basura diyan sa mga pantalan, sa mga dagat, sa mga gilid ng dagat. At bukas, ang gagawin po natin ay yun. Sabi nga nila, di ba? Hindi man tayo magkakapareho ng estado sa buhay, pero ang nasisiguro ko, iisa ang hangin na nilalanghap natin, iisa ang dagat na ating nilalanguyan, at iisa ang mundo na ating ginagalawan. Kaya we encourage everyone to support us. Samahan nyo kami sa pagmamahal sa ating kalikasan. Dahil wala na po tayong iba na maiiwan dito sa mundong ito, kundi ang kalikasan natin bukod sa ating mga alaala. Alaala parang mamatay na no? Alaala yung mga pamilya, yung kalikasan. Tiyak ako, lilisan tayo sa mundo, maiiwan niyang mga kalikasan na yan. Kaya ngayon, alagaan natin para naman sa ganon, yung mga susunod na henerasyon, yung mga hindi pa pinapanganak ngayon, ay kahit papaano, meron pa silang malalanghap na sariwang hangin, may puno na masisilungan, at may mundo na magagalawan ng maayos. Coach Oli. Alam mo, very evident itong kay Pastor Kibuloy. Kasi kitang-kita natin nung nasa KOJC tayo, napakalinis talaga. Yes. Bago sumugod doon yung mga ng dumi, napakalinis noon. Ultimo, totoo yun. Even yung banyo, pwede kang kumain doon. Napakalinis talaga. So, ito, again, gaya na sinasabi natin, matagal na itong ginagawa ni Pastor Kibuloy. No, tinan nyo yan, 2005 pa. So, ito ay hindi pakitang tao. Ito ay resibo. Ito po yung sinasabi natin na yung mga pangako ay nagagawa na dati. So, isipin mo, 2005 pa yan, no, itong pinapakita. Isipin mo, naglilinis na. Grabe. At meron po tayong ebidensya niyan kasi, again, nakita nga natin to sa mga taga-KOJC. Diba? Ang prutas ni Pastor Kibuloy, ay yung mga nangyayari dito sa KOJC. So, talaga namang isipin ninyo, makakatulong natin sa paglago ng Pilipinas ay napakaraming Pilipino. Tulong-tulong po yan. So, kaya nga gagawin natin itong paglilinis. And kita-kita po tayo at kami ni Master Judea, gaya last week, kami rin. Bukas naman, magkita-kita po tayo dyan na tulungan natin sa paglilinis. Etong tayo, sa Baseco tayo, no? Oo. So magkita-kita tayo doon. Sana makita natin dyan si Chua. Di ba ito Maynila yun? Maynila yun. 3rd district ata yun. Kasama yung Tondo ata doon. Sana sumama siya sa maglilinis. Pagka linisin niya yung mga kasama niya siguro. Anyway, Coach Oli, no? Bukas po bukas na yan. Ito hindi lang to dito sa Manila, hindi lang sa NCR. Ito ay simultaneously gagawin sa buong Pilipinas, Kaya makiisa, ngayon pa lang na gabi, kung gusto nyong makilahok sa mga ganitong mga
mga activity sa paglilinis ng ating kapaligiran, aba, makisali po kayo. Naka-flash po sa ating screen, yung mga information, yung mga lugar, kung saan po gaganapin itong clean-up drive na ito, di ba? Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Oo. Kaya, mga kababayan, mahalin natin ang ating mundo. Mahalin natin ang ating kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Diyan tayo kumukuha ng pagkain, diyan tayo kumukuha ng tubig, diyan tayo kumukuha ng lahat na pangangailangan natin sa araw-araw. Ang kalikasan po ang nagbibigay niyan. At ang kagandahan dito, ako, very proud ako na ina-anunsyo yung mga ginagawa natin kasi laging successful. Laging successful kasi, alam mo kung bakit yun, Choli? Laging successful kasi nagawa na Nagawa na, tinutuloy na lang. Kumbaga, kung may pagkakamali nung una, na perfect na natuwid na. Kaya ngayon, na inuulit-ulit ang mga ganitong inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, katulad ng pagtatanim at paglilinis, perfect na Kasi laging ginagawa. So, hindi ito yung sinasabing trial and error. Ito ay ginagawa na kasi inisyatibo nga Ibig sabihin, ginawa na dati at gagawin pa rin hanggang ngayon. Kaya, kung ano yung gagawin, kabisado na. At ang maganda pa dito, lahat sumusunod. Ganyan kababait ang mga taga-KOJC dahil sumusunod sa mga leaders. Hindi lang kay pastor, kundi sa mga seniors nila. At dito, wala dito mga boss-boss. Pantay-pantay dito. Kaya, kasi alam nila na hindi naman sila dadalhin ng kanilang mga leader kung saan sila mapapahamak. Kung saan nandun na ang kasiyahan, kung saan nandun kalinisan, kasaganaan, doon dinadala ni pastor ang kanyang mga miyembro. Kaya nga dapat, iboto natin talaga si pastor kasi napakatalino nito, namamanga ako. Every time na may binabitawang salita si Pastor Apollo Quiboloy, ako'y namamangha. Kasi ito ay hindi ito naiisip ng mga dati ng politiko. Samantalang si Pastor Quiboloy, hindi pa man napapasok sa politika, puro pagpapaganda, nation building, pagmamahal sa kalikasan, pagmamahal sa bansa, ang mga binubulalas niya sa kanyang bibig. Kaya ako, susuporta ako dito talaga, 100% Consoli. Oo. Alam mo, panisto kay Pastor Quiboloy. Basic yan, basic. Kasi may sistema na sila Tama yung sinabi mo. May dati nang ginagawa, uulit-ulitin na lang. Nape-perfect yan. Kaya akala ninyo, maliit na bagay itong proyekto na to, itong tree planting, tapos yung clean-up drive. Hindi po, buong Pilipinas po yan. So malaki yan. At isipin mo kung gaano kadami ang naggagawa niyan sa buong Pilipinas. At lalo na, kung dating hindi pa politiko, si Pastor Quiboloy ginagawa na yan, paano pa ngayon? Kung siya'y mahahalal bilang senador. Mas malaking maitutulong yan. Ang daming nating makakatulong. Kasi nga, napakalaki ng KOJC. At marami nga nagko-komentaryo, even doon sa aking vlog, na nagko-komentaryo na hindi sila member ng KOJC, pero gusto nila magpa-member. Yung iba naman, hindi ako member ng KOJC, pero gusto kong tumulong. Kaya nga, ang sagot ko lang sa kanila, wag nyo sa aming padadaanin yung tulong, diretso nyo po sa KOJC. O po kaya, pumunta kayo doon, samahan nyo kami. Bukas, maglinis tayo. Ayan, oo. So ito, mga kababayan, inaanyayahan namin po kayo bukas saan mang sulok ng Pilipinas, maglinis po tayo ng ating mga gilid ng dagat, okay? So, maging bahagi po tayo ng solusyon. Huwag po tayo magiging bahagi ng problema. Dahil pagka nagbinahagi mo ang problema, walang mangyayari sa ating bayan, walang mangyayari sa iyo, walang mangyayari sa pamilya mo, walang mangyayari sa mundo. Doon po tayo sa tama, at doon po tayo sa talagang solusyon. Hindi doon sa puro rason. Yun, tama. At bago ang lahat, mag-weekend na po. So, magbantay tayo, Maraming maniwala. Kayo ay may ganap yan. O text-text lang tayo. Baka may ganap. Hintayin natin kung anong mangyayari kay BP Sara. Maging mapagmatsyag. At para naman, Master Judea. Dugtungan ko muna na maigsi lang sinabi mo Weekend, ibig sabihin walang opisina. Walang pasok. Kaya nga kinulong si Yusek. Walang magre-release sa kanya. Ibig sabihin, sabi ni BP Sara, sasamahan niya doon si Yusek. Ibig sabihin, Sabado-Linggo nandun si BP Sara Duterte. Patay tayo.
Baka mamaya, hindi na umuwi yan dyan si BP Sara. I-take over na nga ng tuluyan yan. Ay, Bahala kita-kita kayo. tayo sa social media. Yan. Tayo mag-ano. Sige. At para naman sa ating Christmas countdown. Aba, 33 days na lang mga kabanateros ay Pasko na. Grabe, oh. Yan ang mga inaantay-antay natin. Ngayon lang ako nagbilang ng ganyang kahaba ng Pasko. Hindi yan nagbilang. Bakit dati? Ano bang ginagawa mo? Wala. Basta, pag dumating na yun na yun. Yung 24, yun na yun. Pero ngayon, ano natin, araw-araw no? Nakikita natin kung ilang araw na lang. Para kinakabahan ako pagka ano na eh. Kaya nga tatago ako eh. Marami ka ba na anak? Tatago ako sa Pasko. Ay, alam ko na kung saan ka pupunta. Tatago. Magtago tayo. Susundan kita, tago. Yung regalo mo kay, sabi sa akin ni Sir Carlo kanina, pag nagtago si Coach Oli, sabihin mo sa akin kung saan susundan natin. Good luck. Anyway, Merry Christmas po. Malapit na yan, ha? Anyway, walang problema yan. Ang Pasko naman ay araw o panahon ng pagbibigayan. Si Coach Oli, pinamimigay nito, katawan niya eh. Katawan niya. Nadali. Ang bira, nadali na naman. Pero weekend na naman, partner, no? Nakakamiss talaga ang SMNI. Magkikita pa naman. Magkita-kita tayo sa Lunes. Sarap kasi nung buffet dito parati. Araw-araw eh. Gabi-gabi. Okay, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.